Umano'y listahan ng mga individual awardees sa PVL Reinforced Conference kumalat. Mga fans ng Creamline, kumulo ang dugo. Ang tanong ng marami, will Bernadette Pons get robbed of the MVP award? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din na notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. It's Akari versus Creamline sa PVL Reinforced Finals. Pagkakataon na ng dalawang koponan na gumawa ng kasaysayan for being the first-time champions or clinching the 9th PVL Championship. Magkakaalaman na rin kung talaga nga bang hindi deserving ang Chargers na mapabilang sa finals matapos ang controversial game versus PLDT sa semis. Magiging magandang bakbakan nga ito dahil hindi pa nagtatapat ngayong conference ang CCS at Akari at magkakasubukan talaga ng diskarte at galing ng mga players. At dahil nga nakatuntong sa finals ang dalawang teams, expected din na makukuha nila ang karamihan sa mga individual awards. May mga dekalibreng players naman sana sa ibang teams katulad ng Petrogas pero maaga silang nalaglag sa tournament kaya mababa ang chance nilang makakuha ng individual trophy. Clear frontrunner nga sa ngayon for the MVP race ang Creamline outside hitter na si Bernadette Pons. Siya lang naman ay number 12 sa best scorers, number 5 sa digging, number 2 sa receiving at number 21 sa serving department. Pero sa isang listahan umano ng individual awardees na nag-leak kamakailan lang sa social media, tila ibang mga pangalan ang tatanggap ng awards. Sa nasabing document, first and second best outside hitters sina Pons ng Creamline at Gretchel Soltones ng Akari. Best middle blockers naman sina Majoy Baron ng PLDT at Jacqueline Acuña ng Signal. Hihirangin din umanong best opposite spikers si Michelle Gumabaw at best setter si Kyle Negrito. Pero ang best libero at best import ay makukuha ng Akari players na sina Danny Ravena at Oluma Ocaro. Para naman sa pinaka-inaabangang MVP award, si Ivy Lacsina ang nakalista imbis na ang clear frontrunner na si Pons. Matatanda ang gumawa na tayo ng comparison ng dalawang players kung saan malayong-malayo ang agwat ng dalawa dahil si Lacsina ay number 13 lang sa best scorers at number 14 naman sa best blockers. Di hamak rin na mas marami ang triple-double performances ng nasabing Cool Smasher kaya halos sigurado na nga ang pagiging best local player of the conference niya. Samantala, marami naman ang kumulo ang dugo matapos makita ang leaked document. Ayon sa isang fan, hindi siya galit kay Ivy pero sobrang unfair daw kung siya ang hihirangin na MVP. Mas deserve daw ni Pons ang nasabing award dahil sa overall performance nito ngayong tournament. Sabi naman ng isa pa ay baka luto ang maging individual awards pabor sa Akari lalo pat naging kontrobersyal ang pagkakapasok nila sa finals. Dumipensa naman ng isang netizen at nagsabing kung totoo ngang si Lacsina ang MVP ay hindi na rin masama dahil malaki ang naging ambag nito para maging undefeated ang Chargers in 10 games. Deserve niya rin daw ang recognition dahil pinaghirapan niya ang bawat laban. Malaki naman ang chance na fake ang leaked document dahil hindi naman naglalabas ang PVL ng list of individual awardees. Isa pa ay hindi pa tapos ang finals kaya may mga factors pa na posibleng i-consider. Pero kung sakaling ganito daw ang lumabas na mga pangalan sa awarding ceremony, sigurado daw na maraming magagalit at magtataas ng kilay. September 4, malalaman na kung sino ang hihiranging kampyon at kung sinong mga players ang namayagpag sa kanilang posisyon. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.